In this episode ng Manila Boy in the Province. Dito sa area natin medyo madilim. Nandito ako ngayon sa Pasurubio Roman Catholic Cemetery. If there's any spirit here, kung meron, magpakilala ka. Ito mukhang kinuha na rin. Wala nang laman. Matindi ah. Pati cemetery hindi na ginalang. Okay. May nagnakaw. Oh no! Kawawa naman tong na ano. Patay na nga na nakawan pa. So ilang taon na yan? Mahigit 100 na? Tama ba? Centenary lang si Lola. Manila Boy in the Province. Manila Boy in the Province. Magandang araw, kabayan. Ngayong hapon ng Biyernes, Agosto 21, ay kakaiba ang karanasang ibabahagi ko dahil ang ating bibisitahin ay ang lumang sementeryo dito sa bayan ng Pasurubio sa lalawigan ng Pangasinan. Ang sementeryo na matatagpuan sa Barangay Talugtog ay nahahati sa dalawa, ang Public Municipal Cemetery at ang Roman Catholic Cemetery. Ang mga ito ay may 20 minuto din lakarin mula sa bayan. Kaya magsisilbi din itong ehersisyo sa akin ngayong hapong ito. Ang pakay ko ay upang tuklasin ang mga pinakalumang puntod sa sementeryo, partikular na sa pre-war era at mga namatay sa kasagsagan ng ikalawang digmaang pandaigdig bilang simpleng pagtanaw sa kasaysayan. Kaya tara na, ating bisitahin ang lumang sementeryo sa bayan ng Pasurubio. Okay, good afternoon guys. Nandito ako ngayon sa Pasurubio Roman Catholic Cemetery. At for today, tingnan natin yung pinakalumang mga puntod dito, no? Ayan. So by the way, itong Catholic Cemetery ng Pasurubio ay mga around 15 to 20 minutes walk from the town proper. So medyo matagal na ako dito sa Pasurubio. Nagbabakasyon pero ngayon ko lang ulit. Ngayon ko lang mapuntahan to kasi may gusto akong subukan, no? Itong ating I have here a very rare Panasonic IC recorder. This is the RRDR 60, yung very rare na EVB ghost voice recorder. Well, I'm not sure, minsan ko lang ito nasubukan sa Maynila. Meron naman na pick up pero I don't know dito kung may mapipick up tayong boses. Medyo tahimik naman ngayong hapon, no? It's around 4 o'clock, 4:19 in the afternoon. So medyo bilisan lang natin kasi ayaw ko rin paggabi dito, no? So tingnan muna natin, libutin muna natin tong sementeryo. So ito yung mga luma na, no? Tingnan natin. Ito, matanda na si Lola. Born June 1904, 2004 naman. Tingnan natin yung mga pinakaluma. Dead end to. Doon tayo sa kabila. Hindi mukhang hindi yata na aasikaso mabuti. No. Anyway, this is public cemetery kaya medyo masukal, no? Hindi siya gaano
nililinis. Pero I'm sure sa November 1st sa Todos Los Santos, I'm sure maraming maglilinis dito. Ngayon lang kasi ano pa lang, August pa lang. So masukal ang lugar. So mahirap magpagabi kasi walang mga ilaw dito. Yan ang masukal. May bagong tinatayong sementeryo doon sa Columbare, sa may simbahan. Doon daw ililipat yung iba. Kabilang yung lolo't lola ko, saka yung uncle ko na pare. Okay, subukan natin dito tong recorder ko. Is there any spirits? Pag dito, medyo maingay dito. Doon tayo sa kabila. Yung medyo dead end. Dito. Ito mukhang ito, tinanggal na dito yung panya. Ay, medyo bago na rin yung mga wala na yung pinaka old, mukhang nailipat na yung mga old mga panahon ng Hapon. Isa lang yung nakita natin na kanina yung 1900 pinanganak. Okay, so dito natin subukan to ngayon. Testing ng Panasonic RRD-R60, ang very rare na EVP recorder. Okay, record. Is there any spirits here? If there's any spirit here, kung mayroon, magpakilala ka. Again, kung meron, identify yourself. Why are you still here? Bakit ka pa nandito? Anong purpose mo dito sa mundo ng mga nabubuhay? Okay, that's it. Thank you very much for entertaining my question. Salamat sa pagpapaunlak sa akin ngayong hapong ito.
for entertaining my question. Salamat sa paon lang sa akin ngayong hapong ito. Okay, mukhang wala yatang na pick up. I'm not sure kasi mahina yung volume. Try ko nga uli. Ulitin natin kung i-play. Wait lang. Ito, play uli natin. Ilalapit ko to doon sa mic ng DJI Osmo ko. Ito. Identify yourself. Why are you still here? Bakit ka pa nandito? Anong purpose mo dito sa mundo ng mga nabubuhay? Thank you very much for entertaining my question. Salamat sa paon lang sa akin ngayong hapong ito. Okay, so here's I think hit and miss, no? Pawis na ako. Hit and miss itong RRDR60. The first time kasi sinubukan ko to sa Maynila, dun sa room ko. Meron naman na pick up si Justin. Dennis is here in this room. Then about is here. What's your name? But right here dito sa public cemetery ng Pozorubio, dito sa probinsya, tingnan natin mamaya kasi mahina, no? Mamaya ko i-analyze pagdating sa bahay, din sa ako i-upload, no? Kung ano yung findings ko. But right now parang silent, no? Kung meron man mahina, tignan ko kung amplify ko mamaya. Pero so far, ito yung performance ng Panasonic RRDR60, which is the rare, most sought after EVP recorder, electronic voice phenomena recorder in the world today. Price ranging up to 1,000 to 3,000 US dollars, or roughly kung iyan natin sa peso, so $100, 100,000 pesos na higit for this tiny piece of equipment lang, no? Actually may bumibili na sa akin nito, kaya lang sabi ko gagamitin ko muna, tetesting ko muna kasi content creator din naman ako. So yung bumibili sa akin, meron siyang nakalimutan ko yung kanyang sa YouTube sa Facebook sa YouTube, pero meron siyang 1 million followers, no? So binibili niya sa akin to, hindi ko muna binenta. Maybe next year kapag napagdesisyonan ko, bibenta ko na tong Panasonic RRDR60. In the meantime, I'll keep this because this is very rare. Ilan lang kaming may ganito sa mundo, sa buong mundo. Ilan lang, no? Kung makikita nyo, i-google nyo to. Kukunti lang talaga. Yung iba nagibenta 2 piraso, 3 piraso lang. Then wala na, kami lang. Unfortunately guys, I forgot the mini phone plug adapter sa bahay ko sa Maynila, so hindi ko makakabit sa videocam ang the RRDR60 recorder para may transfer at ma-analyze ang audio sa computer. Hindi natin matesting ito ngayon kung may na-pick up na ghost voices ang Panasonic RRDR EVP recorder. Sorry about that guys. So tingnan natin uli itong cemetery, ito uli natin. Ayoko na kasi magpunta doon sa ibang lugar at
Baka may ahas, no? Hindi na dililinis eh. So, dito lang. Dito sa hindi gaanong masukal. Yung ibang mga puntod dito, natabunan na ng mga dako. Tulad na itong isa. 2010 naman. Ayan. So, hindi sila nalilinis. Ito yung nakita natin kanina. Ito yung pinaka luma o pinaka lumang puntod dito. Panahon pa ng bago mag World War II, pinanganak si Lola Josefa Esteris Quinto, born June 19, 1904, died January 24, 2004. Wow. So ilang taon na yan? Mahigit 100 na, tama ba? Centenary lang si Lola. Wow, that's great. You know, yung mga lola natin, kung napansin nyo, may mga umaabot na 100 plus years, centenarian. While yung mga karamihan ngayon, yung mga generation ngayon, mabilis ng siguro dahil din sa mga kinakain, no? Yung mga natin, yung mga junk foods, siyempre yung sa hangin, siguro nakaka-apekto rin yan. Yung polluted air, polluted water, mga MSG, yung mga seasoning, junk foods, mga noodles, I don't know. Pero kasi sila yung mga lola natin dati, puro mga gulay lang, di ba? Ang mga kinakain, mga karne, walang preservatives. So, kung napansin nyo, no? Minsan, ako ngayon, 52 years old, may nararamdaman na akong sakit sa likod ko. Although wala naman talagang malubhang sakit maliban sa ulcer. Etong spinal ko lang. Siguro sa pagbubuhat din na mabigat. So, depende siguro yan sa lifestyle mo. Anyway, ayun po. Wala nang iba, wala nang itong isa 1936, no? During World War. Tama ba? Oo, before World War din si Lola. Felipe San Juan's Colpotura. Okay. (1949). Nakakaedad to ng mga tiyayin ko sa kanang mother ko. 1970, no? Oh, centenarian din si Lola. Ayan, born April 26, 1917. Died June 2, 2017. So, centenarian. Tama ba? 100 years? O age 100. Wow. Imagine. Born 1953 to December 5, 2010. Yeah. Mother ko died at the age of 60 plus. No, 70 na rin yata. Ang father ko ngayon nasa 80, magna 90 na yata or 90 na. Sana umabot din siya ng ganito, centenarian. Okay, so para masabi natin yung mga oldies natin ay talagang matitibay ang katawan. Okay. Ito mukhang kinuha na rin. Wala nang laman. (1933) 1997. 7 years old lang itong batang to. 99, born 1990, matay 1997. Tama ba? Ay, maaga niyang naging anghel. 1941. 1945.
na, palabas na ako. Pero tingnan lang natin yung mga iba pa dito. Wala na, doon lang yung pinaka luma. Okay. Bago lang to, no? Mga bago lang to. 1945, 1938. Okay, look at this. Another centenarian. Born August 6, 1904. So malawak tong public cemetery, kaya actually hindi ko napupuntahan lahat, no. Doon yung isa madilim doon. Okay, tingnan lang natin. Merong nakasulat dito. Tingnan natin. Ito. Hoy, mga magnanakaw. Sa Campo Santo, pati bakal na gate talagang pinaghirapan mong baklasin at nakawin. Talagang desperado ka. Sana nakatulong ka sa pamilya mo nung ninakaw. Okay? Magpanat ka ng buto, hindi yung pagnanakaw. Meron pa palang nangyaring ganito dito. Nakawan. Well, matindi pati sementeryo hindi na ginalang mo. Okay, wala nga yung gate nyo, tinanggal. Yan, may nagnakaw. Kawawa naman tong patay na nga, nanakawan pa. Nanakawan ng gate. Tingnan lang natin dito. Meron pang hindi nagtapon ng nagkainan dito. Dito sa area natin medyo matilim. Dead end na siya. Wala na, hinukay na dito, nilipat na. Ayan. Nilipat na yung buto. Hindi yung mangyayari sa lolo ko. Lolo ko saka sa uncle ko. Hukayin din, ililipat sa Columbario, sa may simbahan ng pastor, dun sa may town proper. Okay. So, tara, labas na tayo. It's 4:45. Mahirap makabutan ng dilim dito. Walang kuryente. At walang pala ilaw. Nadala ako maliit na flashlight lang. Okay, tabi-tabi po. So guys, the first time ko lang ginawa to Nag-feature tayo ng sementeryo. Kasi wala tayong magawa ng mga nakarang araw. Dahil patuloy ang pag-ulan, hindi tayo sarado mga munisipyo, busy sila sa mga sa mga dahil nagbabaha ang buong Pangasinan, Dagupan, Aldan. So no choice tayo kundi
manatili sa bahay. Ngayon lang nakalabas. Pero so far, ito nag-feature lang muna tayo ng sementeryo. Okay. So first time. At ito nga, dito tayo sa bayan ng aking mother and father. Okay, so guys, yun na muna. Dinalaw lang natin itong public cemetery. Chinek lang natin kung ano itsura ng Pozorubio Roman Catholic Cemetery. This is a public cemetery dito sa probinsya namin sa Pozorubio, Pangasinan. Kung mapansin nga natin, hindi siya gano'ng nalilinis, no? Hindi siya gano'ng nakasikaso. Pero I'm sure pagdating ito ng November 1 o bago mga October, may mga pupunta na dito para maglinis. So yun na muna. Thanks for watching. This is Vlog for today. Until next time. Bye-bye. Manila boy in the province.